Number 10. Hubad na leg. Ang kakaibang lahi ng manok na ito ay kilala sa tawag na naked neck frizzle. Madali itong makilala dahil sa leeg nitong walang balahibo na kahawig ng pabo at mga balahibo nitong pulot na tila tinamaan ng kuryente. Ang mga kulay nito ay nag-iiba mula sa mapulang apoy hanggang sa puting parang niebe. Ngunit ang hubad nitong leeg ang palaging pumapansin. Katamtaman ang laki ng lahi na ito na may timbang na 7 para sa mga tandang at halos 5.5 para sa mga inahin. Bukod pa dito, ang kanilang kakaibang anyo ay nagbibigay rin ng kakayahang makatiis sa mainit na klima. Ang lahing ito ay may kalmadong ugali at madaling pakisamahan. Kilala silang palakaibigan, mausisa at hindi agresibo. Bukod sa kanilang anyo, nakapagtatala sila ng halos 150 hanggang 200 itlog na kulay krema sa loob ng isang taon. Ang natatanging itsura at pagiging produktibo ay dahilan kung bakit itinuturing silang higit pa sa kakaibang manok, kundi isa ring praktikal na alaga para sa mga nais ng kakaiba ngunit kapaki-pakinabang na manok. Number 9. Pinaghalong Favakana. Ang Favakana ay isang lahing hybrid na pinaghalo mula sa Favorole at Americana. Kilala ito sa malambot na balahibo sa mukha na animoy balbas at makukulay na balahibo na halo ng salmon, ginto at kayumanggi. Wala halos magkakapareho sa kanilang anyo dahil bawat isa ay may natatanging pattern at kulay. Katamtaman ang laki ng mga ito. Nang tandang ay karaniwang may timbang na 6 hanggang 7 libra, habang ang inahin ay 5 hanggang 6 na libra. Ang tunay na natatangi sa lahing ito ay ang kanilang mga itlog. Naghuhulog sila ng asul o berdeng itlog na parabang gali sa Easter basket. Bukod sa kakaibang itlog, kilala rin silang palakaibigan at malapit sa tao. Mahilig silang sumunod at makipag-ugnayan sa kanilang tagapag-alaga. Matibay din sila sa malamig na panahon at mahusay sa paghahanap ng pagkain. Dahilan upang lalo silang umangat bilang isang paboritong lahi ng mga nag-aalaga ng manok. Number 8. Kakaibang hiwagang hybrid. Ang hybrid pheasant chicken ay resulta ng pagsasanib ng gintong pheasant at karaniwang manok. Dahil dito, nagkaroon ito ng pambihirang anyo na tila hinango sa isang makulay na obra. Ang kanilang balahibo ay nagtataglay ng matingkad na pula, ginto at berde na mistulang inilubog sa isang bahaghari. Sa kabila ng nakabibighaning anyo, ang kanilang ugali ay katulad pa rin ng mga karaniwang manok na naghuhukay para sa pagkain at kumakanta ng marahan. Ang laki at timbang nito ay halos kapantay ng karaniwang manok. Ngunit higit silang nakakaagaw pansin dahil sa kanilang kulay. Sa kabila ng pagiging pambihira, ang lahing ito ay may pagkailang. Maaaring ilarawan sila bilang mga tahimik na manok na mas pinipiling manatili sa isang tabi. Matibay rin sila sa iba't ibang klima, kaya't nakapamumuhay sila ng maayos kahit sa malamig o mainit na panahon. Ang kanilang mga itlog ay karaniwan ang laki, subalit ang mismong anyo ng ibon ang siyang dahilan ng kanilang kasikatan. Kung may social media ang mga manok, malamang na maging tampok ang hybrid pheasant chicken dahil sa kakaibang ganda nito. Number 7. Marangal na Orpington. Ang Jubilee Orpington Hybrid ay isang lahing nagmula sa pagsasanib ng Speckled Sussex at Orpington. Kilala ito sa makukulay at detalyadong balahibo na binubuo ng mahogany, itim na batik at puting gilid. Tila isa itong damit na disenyado ng may mataas na antas ng sining at madalas na inaabot ng 18 buwan bago ganap na lumitaw ang kumpletong kulay. Ang laki ng mga ito ay mas malaki kaysa karaniwang manok, kaya't madalas silang ihambing sa malambot at malaking unan na nababalutan ng balahibo. Bukod sa kanilang kaakit-akit na anyo, kilala silang palakaibigan at madaling pakisamahan. Mahilig silang sumunod sa kanilang tagapag-alaga at nakasanayan na ring umakyat sa kandungan para sa pagkain.
Ang kanilang mga itlog ay may kakaibang kulay rosas na may bahid ng krema, dahilan upang lalo silang maging kapansin-pansin. Ang lahi ay binuo noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at ipinangalan sa Diamond Jubilee ni Reyna Victoria. Hanggang ngayon, dala pa rin ng Jubilee Orpington ang kasaysayan at marangal na pinagmulan nito. Number 6. Polish na may bughaw. Ang silver-laced Polish chicken ay isang lahing madaling makilala dahil sa kakaibang suklay ng balahibo sa ulo na tila isang malaki at magulong korona. Ang kanilang balahibo ay pinaghalo ng itim at pilak na parang puntas, kaya't nagmumukha silang nakaayos para sa isang palabas. Kilala sila bilang isa sa mga pinakamatandang lahi mula pa noong ika-17 siglo sa Poland at naging taburito dahil sa kanilang kaakit-akit na anyo. May bigat na 5 hanggang 6 na libra para sa tandang at bahagyang magaan para sa inahin. Ngunit sa kabila ng kanilang sukat, malaki ang kanilang personalidad, kakaiba rin ang kanilang ugali. Palakaibigan at mausisa. Madalas silang sumunod sa kanilang tagapag-alaga at mahilig makialam sa mga bagay na nakikita. Sa kabila ng kanilang makapal na korona ng balahibo na minsan ay nakakaabala sa paningin, sila ay mahuhusay na kasama sa mga tahanan. Ang kanilang balahibo ay tila likhang sining at nagiging dahilan upang mapansin sila saan man. Ang kanilang kombinasyon ng kakaibang itsura at magiliw na ugali ang dahilan kung bakit sila tinuturing na bituin ng mundo ng manok. Number 5, maitim na Svarthona. Ang Svarthona ay isang pambihirang lahi na nagmula sa Sweden, ngunit ang pinagmulan nito ay mas malayo pa sa Indonesia. Ang kakaiba rito ay ang buong katawan na itim, mula balahibo, balat, tuka, hanggang buto, para bang binalutan ng tinta ang buong ibon. Katamtaman ang laki nito na may timbang na 5 hanggang 6 na libra para sa mga tandang at 4 hanggang 5 para sa mga inahin. Ang kanilang balahibo ay kumikislap na parang obsidian, dahilan upang maging kapansin-pansin ang kanilang presensya. Sa kabila ng madilim na anyo, ang lahi ay kilala sa pagiging masigla at mapagmasid. Mahilig silang maghanap ng pagkain at mabilis na gumalaw, kaya't madalas silang nakikitang tumatalon o lumilipad ng bahagya upang makatakas sa mga harang. Dahil sa sobrang kakaibang itsura, bihira lamang silang matagpuan lalo na sa Europa at Estados Unidos. Hanggang ngayon, nananatiling pambihirang alaga ang Svarthona para sa mga mahilig sa kakaiba at misteryosong anyo ng manok. Number 4. Haba ng buntot. Ang Onigatori Long-tailed Japanese chicken ay isang pambihirang lahi na nagmula sa Japan. Ang kanilang buntot ay lumalaki ng tuloy-tuloy sa buong buhay ng ibon at maaaring umabot ng hanggang 10 metro ang haba. Dahil dito, tinagurian silang pambansang yaman ng Japan mula pa noong year 1952. Ang kanilang pinagmulan ay matagal nang naitala sa kasaysayan at tinatayang nagmula sa mga sinaunang lahi tulad ng Shokuku at Totenko. Ang lahi ay nangangailangan ng matinding pag-aalaga dahil ang kanilang buntot ay kailangang protektahan at minsan ay kailangang buhatin ng tao. Hindi sila karaniwang makikita sa labas ng Japan dahil mahigpit na ipinagbawal ang pag-export. Ang kanilang kasaysayan at kakaibang itsura ang dahilan upang sila'y manatiling mahalagang simbolo ng kultura. Ang Onigatori ay itinuturing na isa sa mga pinakamapaghanga at pinakamahirap alagaan na lahi ng manok sa buong mundo. Number 3, Crevecoeur na itim. Ang Crevecoeur chicken ay isang lahi mula sa France na kilala sa kanilang makintab na itim na balahibo, korona ng balahibo sa ulo na parang perukang ginamit noong nakaraang siglo, at kakaibang suklay na hugis V. Isa ito sa pinakamatandang lahi ng France at dati paunahing ginagamit bilang manok para sa karne. Ang pangalan nito ay nagmula sa maliit na bayan ng Crevecoeur sa Normandy at ang ibig sabihin ay sirang puso. Noong ika-19 na siglo, naging tanyag ang Crevecoeur at nakilala maging sa Amerika,
Subalit, halos naglaho ang lahi noong World War II dahil ginamit sila bilang pagkain ng mga sundalo. Sa kabutihang palad, sinisikap ng ilang tagapag-alaga sa France, Estados Unidos at Australia na muling buhayin ang kanilang populasyon. Kilala sila hindi lamang sa kanilang hitsura kundi rin sa kanilang kalidad bilang isang lahi na may malaking bahagi sa kasaysayan ng manok. Number 2. Sumatra na bughaw. Ang Sumatra chicken ay isang lahi na nagmula sa mga isla ng Indonesia gaya ng Sumatra, Java at Borneo. Kilala sila sa kanilang mahabang buntot na may makintab na berdeng kintab at mahahabang balahibo na bumabalot sa kanilang katawan. Ang mga tandang ay may mas mahahabang buntot habang ang mga inahin naman ay mas makintab at mas simple ang anyo. Una silang naitala sa Estados Unidos noong year 1847 at lumaganap din sa Europa pagkaraan ng ilang dekada. Ang lahing ito ay kakaiba rin sa ugali. Kilala silang mas maliksi at mas mahusay lumipad kumpara sa kanariwang manok. Madalas silang makita sa paligid ng mga palumpong o mga lugar na may masisilungan. Kilala sila bilang maganda at elegante, ngunit hindi kasing lapit ng ibang mga lahi sa tao. Sa kabila nito, naging mahalaga silang bahagi ng kasaysayan ng pag-aalaga ng manok dahil sa kanilang kakaibang kanyo at katangian. Number 1. Pula at bughaw. Ang Blue-Laced Red Wyandotte ay isang natatanging lahi mula sa Amerika na unang naitala noong dekada 1870. Ang kanilang balahibo ay makukulay, pinaghalo ng matingkad na pula at bughaw na parang puntas, dahilan upang magmukha silang bihis sa isang espesyal na kasuotan. Katamtaman hanggang malaki ang laki ng lahi, na may bigat na 7 hanggang 8 libra para sa tandang at 5 hanggang 6 para sa inahin. Kilala rin ang lahi na ito sa pagiging mahusay sa parehong itlog at karne. Nakakapagbigay sila ng humigit kumulang 200 itlog bawat taon na may kulay kayumanggi. Bukod pa rito, palakaibigan at mausisa sila kaya't madalas na nagiging paborito sa mga backyard farm. Ang kanilang tibay at kaakit-akit na anyo ang dahilan kung bakit kabilang sila sa mga pinakatanyag na lahi ng manok sa buong mundo.